Mahal tayo po tumayong lahat, mga minamahal tayo po darako na sa pag-aaral ng salita na ating malapain. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal, bilang tanda po ng paggalang sa salita na ating malapain. O narito po ating pong pinagpalang mga aral, ating pong beloved elder, Brother Juben Ferrer. Amen. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating malapain noon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinagkamamalapais. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sapagkat binibigay mo po sa amin kami sama-sama sa aming pong pagpupuri sa iyo sa buong araw at malapay. Ang mo lahat sa pandalangin ng aming ginaganap. May Evangelista Walde Estrada Almeida. Malapay noon, may kami kapatawaran sa mo kami na supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa aming malapay noon. Huwag mo nawatigin namin ng pagkasala ko dahil puso nagsisisi sa oras na ito. Gamit kami karapat dapat tumanggap ng iyong mga salita. Sa pag-aaral sa mga salita, lagasan mo ang iyong mga salita pati ang lingkod sa ganang aking ulam magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin yung dalo yung pagpapalang espiritual sa aking pumamid na kapatid sa dakong ito, lalo ang pumamid na marang mabisita. Pagpalay mo po kami at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na hadlang. We command us out in the mighty name of Jesus, us out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po muna ng pinagpala ay pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay noon. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating malapay noon. At tayo po mga minamahal ay makaupo at let's brace ourselves. Amen. At ating pong ihanda ang ating mga sarili para po sa ating pong pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapulat sa kapahintulutan po ng ating pong beloved ordained preacher ay ako po bumabati na isang magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung inyo po napapakinggan na punong-puno ng himala kung paano ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, cancer pinagagaling ng ating mahal na Panginoon, COVID-19 pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung nakita nyo mga minamahal na mga nagpatotoo, talagang grabing mga himala ang nangyayari sa ministering ito. And also to our beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming all over the world at sa buong mundo ay naabot po yung ating pong banal na gawain dito sa San Carlos City. Welcome na welcome din po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At anumang inyong kalagayan sa oras na ito, anumang inyong mga problema, ano po mga bigatin sa buhay, sabi ng Biblia mga minamahal, walang bagay na napakahirap sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At of course, we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa ating pong mga beloved preachers, sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders, na pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Bobo Inier, ating beloved Sister Vines. Magandang hapon po, maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po makalimutan, ay atin din pong pinaabot ang ating pong taus-pusong pakikiramay sa buong pamilya ng Kumon. Amen. Kumon and Near. Amen. Near and Kumon. Ang ating mahal na nanay Oring ay medyo kinuha na malapay noon. Kaya ang ating beloved ordained preacher ay nandun ngayon upang asikasuhin ang burol ng ating mahal na nanay. At nandito yung ating beloved Sister Vines, na iwanan ng ating beloved Sister Vines. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na ating pong nararamdaman ang kalungkutan. Pero sabi nga mga minamahal, ika nga, the show must go on. Pagdating sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, walang makahadlang sa mga anak ng Diyos na pumuri sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating pong pag-aralan mga minamahal, kung nakikita niyo,
Everybody shout, praise the Lord. Kung makikita po ninyo mga minamahal, ang mga anak ng Diyos ay para bang despite all the worries, para bang chill lang. Amen. Amen. Ang buong mundo takot na takot sa COVID-19, pero ang mga anak ng Diyos dumiretso sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hinaharangan sila sa mga checkpoints, hindi sila napipigil. Amen. At kung nakita niyo mga minamahal sa kanilang buhay, ang ilan diyan sa totoo lang ni pamasahe wala. Ang ilan diyan mga minamahal ni iluto, walang mailuto mga minamahal, pero pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, sinisigurado nila na makakarating sila sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At po pag-aralan, the secrets of Christians' blessings. May sekreto po yan mga minamahal. Hindi po yan nangyayari na basta-basta lang. Tandaan nyo mga minamahal, kung yan ay basta-basta, ibig sabihin lahat ng tao ay talagang kayang-kayang gawin. Hindi na kailangan maglingkod. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, kaya tayo naglilingkod dahil may sikreto sa likod ng paglilingkod sa Diyos. Amen? At yan po mga minamahal, ating pong basahin muna ang ating pambunga na talata. Diyos sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 6, talata ay 25 hanggang 27. Diretso na lamang po sa Tagalog. From the book of Matthew, chapter 6, verses 25 up to 27. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin, hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghasik, ni nagsisigapas, ni na nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, ang taong nakasimangot ngayon dahil siya ay nag-aalala. Ang taong malungkot ngayon, ang taong di makapag-concentrate sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa pagpupuri mula kanina, dahil siya ay nag-aalala. Amen. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-alala. Amen. At ang sinabi ng verse 17, ang sabi ng verse 17, alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Sa palagay mo ba, pag buong araw ka mag-aalala at nakasimangot, masusolve ang problema mo? Amen? Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, unang sikreto ng mga anak ng Diyos, ibinibigay nila lahat ng kanilang kabalisahan sa ating mahal na Panginoon. Parapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kapag mag-aalala ka, mapapagod ka. Amen? Pag mag-aalala ka, masisira ang diskarte mo. Brother, paano kung hindi mag-aalala? Iyan dahil lulusubin ako ng aking pinagkakautangang bumbay. Ididimanda na niya ako. Ang sabi naman na Panginoon, anumang sitwasyon meron ka, huwag kang mag-alala. Malapahan po natin ang ating Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Brother, may sakit ang aking anak. Nagukumbulsyon na. Baka mamatay. Baka lang yan. Amen? Amen. Tandaan po ninyo mga minamahal, parating sinasabi ng mahal na Panginoon, bakit kakaunti ang inyong pananampalataya? Bakit? Nililimitahan natin ang kakayahan ng Diyos. Amen. Meron sa sitwasyon sa Biblia, mga minamahal, na kinakailangan patungan ng kamay. Amen. Para gumaling. Amen. Pero minsan, sa isang senturyon, mga minamahal, nung sasabihin niya sa mahal na Panginoon, ang aking alila ay may karamdaman. Sabi ng mahal na Panginoon, sige, pupunta ako. Sabi ng senturyon, no, wag na. Dahil ako rin ay nasa posisyon. Pag sinabi kong pumunta ka, magawin ka, gagawin nila nang hindi ako pumupunta. Tingnan niyo ang pananampalataya ng tao. Ibig sabihin mga minamahal, kung ano ang iyong pananampalataya, siyang mangyayari sa iyo. Ibig sabihin mga minamahal, kapag nililimitan mo ang iyong pananampalataya na kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay,
Sabi nga, isipin mong gusto mong isipin, kayang ibigay ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, nakikita nyo ang ating mga kapatid, wala mang milyon sa kanilang bulsa, pero silang pinakamasaya. Maraming taong maraming millions, pero nagpapakamatay. Amen. Maraming tao, mga minamahal, na talagang kilalang kilala sa lipunan, pero maya-maya hindi makapagalaw dahil may karamdaman. Ang mga anak ng Diyos, simpleng-simple. Amen? Merong tuyo, sapat na yan. Praise the Lord, hallelujah na yan. Amen? Amen? May saluyot, may kamuti, walang problema yan sa anak ng Diyos. Bakit? Ang importante sa atin, hindi yung pagkain, kundi ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kylie, aklat ng Exodo. Kylie, aklat ng Exodo, kabanata ay 33, talatay 14 hanggang 16. Brother, pag sinasabi mong kailangan kong magkalma lang, maging simple lang na isa sa mga blessing o sikreto para sa mga blessings na anak ng Diyos, paano ko yan makukuha? Amen? Paano ka magkakalma sa gitna ng lalaking unos? Anong sinasabi ng Biblia? Kylie, mga kapatid, lahat mo ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Ganito po ang sinasabi. At kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay wag mo na kaming pasampahin mula rito. Sapagkat saan ngayon, makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. Ako at ang iyong bayan, hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin, upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, mararamdaman na ang palakpak ng mga pinagpalang anak ng Diyos sa tunog lamang ng palakpak. Tandaan po niyo mga ang sinabi ng Biblia, ang pagpapalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kung ang palakpak mo ay malutay na palakpak, maniwala ka, sabihin mo man yan dahil ipagsigawan, walang maniniwala sa iyo na pinagpala ka. At the same saying, ay ako'y masayang masaya, pero nakasimangot ka. Walang maniniwala sa iyo. Pero huwag kang umimik, pero ngumiti ka. Sasabihin nila, maganda at maayos ang araw mo ngayon dahil dun sa ngiti. Ibig sabihin, nakikita sa physical appearance, whatever, kung anong laman ng iyong puso. Amen. Amen. Kung sa oras na ito, mga minamal, inaantok ka, huwag mong sabihin sa akin, ako'y sabik na sabik sa salita ng Diyos. Sabik na sabik, inaantok ka. Amen? Ang inaantok, ang sabik na sabik, maski na inaantok, gigising yan. Dahil sabik na sabik kang mapakinggan ang salita na mahal na Panginoon. Amen? Ang sinabi ng Biblia, mga minamal, He said, my presence shall go with thee and I will give you rest. Ito yung tanong mo. Paano kaya ako magkaroon ng kampante? Paano ako magpapahinga? Paano ako magiging cool lang, chill lang? Amen? Simple lang. Siguraduhin mong nasa iyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kanina, umawit tayo, nagpuri tayo mula alas 9. Sino dito, mga minamahal, ang mga nakadama ng banal na presensya ng Diyos sumigaw ng praise the Lord? Kung ikaw, kapatid, hindi mo naramdaman, siguradong mag-aaburido ka sa iyong buhay. Amen? Hindi mo mapapakinggan yung mga namagagandang mga patutuo dahil nag-aaburido ka sa iyong buhay. Amen? Pero the only way for you to keep calm at maging kampante ka sa oras ng kabagabagan, ang sinasabi ng Biblia, siguraduhin mong damhin mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sinasabi ng totoong pagpapahinga. Amen? Sabi niya na, if the presence of God is with you, I will give you rest. Sabi ng Biblia. At ang pahingang ito, mga minamahal, ay hindi lang pipitsuging pahinga. At tandaan po niyo mga minamahal, hindi lahat na nakaupo at nakahiga ay nagpapahinga. Amen? Ano ba ang nagbibigay ng kapaguran sa tao? Hindi yung kanyang ginagawa araw-araw, kundi yung kanyang iniisip araw-araw. This is a battle area, battleground. Ang isip, diyan nagkikipaglaro si Satanas. Amen?
Kapag wala kang ginawa, pagising mo sa umaga, ang isip mo problema. Sasabihin mo, "Ay, wala na akong pera, wala na akong kama, wala na, talagang walang mangyayari sa buhay mo." Amen? Pero pag paggising mo pa lamang, pupuri ka sa Diyos, "Mahal na Panginoon, wala kaming kakainin ngayon, alam kong ikaw ang magpuprovide." Ibig sabihin, Diyos ang magbibigay sa iyo ng pagpapala. Malapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, hindi lahat ng natutulog o yung nakaupo ay nagpapahinga, kundi bantayan natin yung ating iniisip ngayon. Amen? Sa oras ito, mga minamahal, hindi lahat na nandito ay talagang 100% na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang ilan, lumilipad ang isip, yung baka ko, yung anak ko, yung aking iniwanan. Amen? Pero dyan, sa isip nagkikipag. Kaya bantayan yan, laman yan. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung gusto mong magpahinga, yung problema mo, huwag mo lang i-share sa Diyos. Amen? Huwag mo sabihin, "Mahal na Panginoon, may problema ako, yung aking utang hindi ko mabayaran." Pero problema ka pa rin. Amen? Ang sabi ng Biblia, if you want to have rest, don't just share. Pero ang sabi diyan, ibigay mong buong-buo ang problema mo sa mahal na Panginoon. Sampulan ko po kayo, mga minamahal. Ako po'y may utang na 50,000 bago ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Pinilit kong magtrabaho, pero walang tumatanggap sa akin sa pagtatrabaho. Inhinyero ako, pero walang gustong tumanggap sa akin. Amen? So, nung wala na akong magawa, mga minamahal, at frustrated, depressed na ako, mga minamahal, doon ko nakilala ang ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig ko doon, mga minamahal, ano ang laki ng utang mo, huwag kang mag-alala. Kalimutan mo, magpahinga ka, ibigay mo ka 10 bagit, handog mo sa mahal na Panginoon, ang Diyos ang lulutas na iyong problema. Amen? Amen? Nung narinig ko yun, mga minamahal, sa isip ko, sa totoo lang, wala naman palang silbi itong aking pinag-aralan. Wala naman silbi, mag-aburido ako, hindi ko man nababayaran, lumalaki yung aking utang. Alam niyo, ginawa ko, mga minamahal, sige, bala na. Amen? Ano man ang sabihin ng aking pinagkakautangan, wala na akong pakialam, murahin na ako, walang problema. Dahil wala naman silbi ng buhay ko eh. Amen? Pero sabi ko, mahal na Panginoon, alam kong totoo ang iyong salita. Amen? Nung wala na akong hindi na ako nag-worry, sabi ko, dalo na lang Syrian ako ng dalo sa mahal na Panginoon. Wala na akong inisip noon. Sabi ko nga, wala na akong gagawin, kundi magpuri na lang sa mahal na Panginoon. Amen? Alam po niyo, mga minamahal, ang Diyos, talastas ang laman ng bawat puso ng tao. Amen? Hindi ako nagtrabaho, hindi ko hinanap ang trabaho dahil ayaw nga sila sa akin. Pero alam po niyo, mga minamahal, nung ako'y nagtiwala sa Diyos, ibinigay ko buong-buo ang aking problema sa mahal na Panginoon. Doon ko nakita ang taong matagal ko nang hindi nakikita. Ang sabi, "Nasaan ka?" "Ito, walang trabaho." Napupuyo, "Ay, born naging ka na pala!" Pinagtatawanan ako, mga minamahal. Amen? Pero ang taong down na down at wala nang may pagmamalaki, mas kinapagtawanan ka, hindi mo pinapansin yan. Amen? Down na down ka na nga eh. Amen? Pero sabi ko sa kanya, "Walang maganda dyan, maglingkod dyan." Sabi niya sa akin, "Sige, wala kang trabaho?" Pumunta. Pagdating ng trabaho, mga minamahal, hindi ako naghihirap. Ang mga malapay nung gumagawa ng kaparaanan, matanggap ako ng trabaho. Hindi ko hinahanap ang trabaho. Lumalapit sa akin ang trabaho. Malabahan po natin ang ating malapay noon. Amen? Yung utang ko na 50,000, taong hindi ko kilala magbibigay. Saan ka nakakita magbibigay ng 25,000? Amen? Amen? Kung hindi totoo ang Diyos. Hindi ko kilala na tao, sinabi ko lang, umutang ako. Sabi ko sa kanya, utang ako, babayaran ko rin. Dahil nga, may hope ba? Pagdating dumating sa akin ng 25,000, sabi niya, sulat yung kanyang sulat. Sabi niya, hindi ko maibigay yung inuutang mo na 50,000. Ang nandyan lang na ipadala ko ay 25,000. Pero huwag mo nang babayaran. Wala mo natin ang ating wala pa ino. Kulang na palagpag yan sa Diyos sa mapagpala. Amen! Ibig sabihin, mga minamahal, if we give all our worries sa mahal na Panginoon, may kakayahan ang Diyos na tumugon maging sa imposibleng bagay kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. So, ang sabi diyan,
when you have problems, when you have worries now, do not just share to God, kundi full ibigay mo sa mahal na Panginoon. Diyos ang gagawa. Amen. Kaya mo bang pagtiwalaan ang mahal na Panginoon? Lahat na nagtitiwala sa mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Kung nagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, hindi mo pagdududahan ang kanyang kapangyarihan na kayang lumutas ng iyong problema. Amen? Amen? Kaya tayo nakakaroon ng limitasyon dahil pinagdududa. Paano kaya pag wala? Paano kung hindi ko maling ang karamdaman ko? Paano kung walang dumating sa akin na katulad na pinagbigay sa'yo ng 25,000? Ba't mo pinagdududahan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng mahal na Panginoon, rest. Cool ka lang. Magpahinga ka lang. Give me all your problems and I will solve it. Siya ang magsosolve ng iyong problema. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Tandaan nyo, mga minamahal, rest is not the absence of problem. Inuulit ko yan, ang pagpapahinga na sinasabi ng mahal na Panginoon na kapag ikaw ay, nasa na yung verse natin, na kapag ikaw ay mayroong banal na presensya ng mahal na Panginoon and I will give you rest. Ang sabi diyan, yung rest na yan, amen, ay sinasabi diyan, it is not the absence of problem. Hindi totoo na kapag ikaw ay naging Kristiyano, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang kahirapan, wala nang kalungkutan. Hindi totoo yan. Amen. Amen. Pero kapag sinabing mayroon kang banal na presensya ng mahal na Panginoon, sa gitna ng problema, bibigyan kanya ng kalakasan. Amen! Kindly, mga kapatid, ating basahin, Aklat ng Juan, ang kabanata ay 17, talata ay 9, tapos italon sa 15. Amen. Ito ba ang sinasabi? Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila ay iyo. Sa 15. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Nakita nyo? Kapag ikaw ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi niya, rest! Hindi ibig sabihin wala nang problema. Aalisin na niya yung COVID-19. Hindi ka na kasama sa COVID-19. Amen? Hindi totoong, hindi ka na magkakaproblema. Hindi ka na dadanas ng kahirapan. Hindi ka na dadanas ng masaktan. Hindi totoo yan. Ang sabi naman na I pray for them. I pray not the whole world, but for them which thou hast given me. For they are dying. Anong 15? Sa 15 please. Sabi ng 15 ba, mga minamahal? Verse 15. Amen. Praise the Lord. Ang sabi ng 15, I pray not that thou shouldest take them out of the world. Hindi ko pinapanalangin tanggalin mo sila sa problema. Hindi ko pinapanalangin tanggalin mo sila sa COVID-19. Amen. Amen. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, ang ipinapanalangin ko, bigyan mo sila ng kalakasan sa gitna ng mga pagsubok, problema ng kanilang buhay. Pumalagpak po tayo na napakalakas. Amen? So, hindi totoong ang Kristiyano hindi nagkakaproblema. Hindi totoong ang Kristiyano hindi nagkakasakit. Amen? Hindi totoo ang Kristiyano, mga minamahal, ay hindi na nalulungkot, hindi na umiiyak, hindi totoo yan. Sa langit nangyayari yan. Amen? Pero bakit ang sinasabi ng Biblia? Sa gitna ng kalungkutan, binibigyan tayo ng kalakasan. Amen? Kaya mas kinaunang kita niyo, mga minamahal, walang isasaing, pero nakakapagpatotoo ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Walang isasaing yan mamaya. Bakit? Punong-puno ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Amen! Yung kapatid natin, mga minamahal na tinamaan ng COVID-19, nagpa-pray over, nagpapanalangin sa panalangin ng ating ginagamit ng Malabang Rizal de Estrada Almeida, bakit pinagagaling? Magtatanong, akala ko ba Kristiyano hindi nagko-COVID-19? Hindi totoo yan. Nagko-COVID-19 ka kapag hindi ka nag-iingat. Amen! Pero ang walang takot kapag nag-COVID-19 ka, ang Diyos kaya magpagaling. Malapahan po natin ang ating malapay, no? Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord!
Tandaan niyo mga minamahal, ang Israelita kailangan niyang dumaan sa ilang wilderness bago sila makarating sa Kanaan na pagpapala. Amen? Amen? Ba't kailangan maghirap pa ang mga Israelita? Mga tunay na anak ng Diyos, bakit kailangan nila pa nila maglakbay? Hindi ba pwedeng pagkatapos dito, pagkatapos doon, parang teleport? Amen? Sinasabi ng Biblia, kailangan mo magdaan sa napagdaanan ng mga bagay na yan para nang sa ganun, yan ay paghahanda. Sabi, all things work together for good to them that love God and those who are called according to His purpose. Amen? Amen? Tingnan niyo si David. Bakit kailangan niyang pagdaanan ang galit o pagsiselos ni Solomon? Na kinakailangan mapahamak ang kanyang buhay. Pero sa bawat pagpapahamak sa kanyang buhay, nandun ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Amen? Si Daniel, kung nakita niyo si Daniel, mga minamahal, matuwid siyang tao. Bakit kinakailangan itapon dun sa lions den? Yung sa yungib ng mga leon. Amen? Wala siyang ginawang masama. Pero bakit siya kailangan dumaan doon? Hindi tinitignan kung ano ang pinagdaanan ni Daniel. Ang tinitignan natin ay kung paano siya pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Mahababo natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga leon doon, gutom na gutom. Amen. Ang sabi ng talata mga minamahal, nung sinabi ng hari, ay Daniel, tinulungan ka ba ng iyong Diyos? Hindi ka ba kinain ng mga leon? Sabi ni Daniel, mahal na hari, ako'y pinag-ingatan ng aking Diyos. Sabi niya, mga minamahal, lumabas ka dyan! Nung paglabas niya, mga minamahal, di gas-gas, walang nakita. Si kay Daniel, mga minamahal. Amen? Sa galit ng hari, mga minamahal, ito, mga taong ito, kayo itapon niyo sila doon. Alam mo yung ginawa doon sa mga taong nag-udyo? Para si Daniel ay mapatapon doon sa lions den. Sila itinapon doon. Hindi pa nga sila tumatapon sa lupa, pinag-aagawa na sila ng mga leon. Bakit? Wala silang Diyos. Amen. Si Daniel may Diyos. Palamahan mo natin ang ating wala Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Napakarami mga minamahal. Sino magbanggit kayo ng mga Kristiyano sa Biblia na hindi nagdaan sa pagsubok? Wala. Lahat yan nagdaan sa pagsubok. Amen? Pero bawat Biblia, teksto dyan, ang tinitignan ay hindi yung pagsubok na kanilang pinagdaanan, kundi kung paano sila pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody shall praise the Lord. Sadrach, Meshach at Abednego, kailangan itapon sa urnuhan na pinag-init ng makailang beses dahil lamang ayaw nilang yumuko sa ribulto. Ano ba kanisa mga minamahal? Bakit? Ay, alam nila sa kanilang sarili na mali yun. Ang kanilang Diyos ay Espiritu. Kinakailangan sampayin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Itapon sila. Pagdating doon sa urnuan, makita nila, bakit naglalakad gitna ng apoy na napakainit? At bakit parang apat sila? Tatlo lang tinapon. Ba't parang apat? Yung isa parang anak ng Diyos. Paglabas sila mga minamahal, amuyin mo ang kanilang damit. Ni amoy usok, wala. Bakit? Pinag-ingatan sila ng mga Panginoon. Pumalagpag po tayo na napakalakas. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay totoong tatanggap ng pagpapala, ng pagpapahinga galing sa Diyos, una mong gawin, siguraduhin mong dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Mamaya, at sa mga darating pa, kung sa oras kanina hindi mo nadama dahil wala kang ginawa kundi manood. Amen? Ay, bakit kailangan manginig yan? Amen? At yung iba, conscious na conscious, ayaw magtaas ng kamay. Naku, nakakahiya. Ano ba yan? Para akong luka-luka. Amen? Pero tandaan niyo mga minamalat, pinagdaanan namin yan. Amen? Ayaw nga namin magdala ng Biblia eh. Pagtatawanan kami ng aming mga barkada, ng aming mga kumpadre. Amen? Pero kapag nadamo mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, tandaan mo, wala iyang hiya-hiya. Dahil ang nasa iyo ay ang mapaporehan mo ang salita ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating malapit. Everybody shout, praise the Lord! Kindly, aklat ng Exodo, Kabanata 33, talatay 15. Balikan natin ang bersikulo na yan. From the book of Exodo 33, o chapter 33, verse 15. Amen. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Amen. Tanda po niyo mga minamahal, yung salita na yan. Lahat po muna na hindi inantok sumigaw ng praise the Lord. Yung salita na yan, other way of saying,
Without you in our plans, kung wala ka sa aming mga plano sa buhay, lahat ng aming daratnan o ang aming tagumpay magiging walang halaga. Amen? Oh, yung word na yan. Ang sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi isa sa amin, huwag mo kaming pasampahin mula rito. Kung hindi mo kami namin makakasama, mahal na Panginoon, sa trabaho ang aking ina-applyan, huwag mo na akong ipatanggap doon. Dahil mas mahalaga ka sa akin kaysa doon sa trabaho na aking ina-applyan. Amen? Amen. Ilan sa mga Kristiyano ang kayang magsabi ng ganyan sa mahal na Panginoon? Alam po niyo mga minamahal, karamihan kapag pinag-uusapan na yung pagpapala, sometimes we have some dual thinking about that. Ay, baka naman ito yung pagpapala galing sa Diyos. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung totoong pagpapala yan, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kung nasaan ka, ay dapat kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tandaan po ninyo mga minamahal, ang pag sinabing, sometimes sinasabi na, ay mahal na Panginoon, ang gusto kong ikaw ang maging number 1 sa priority ng aking buhay. Amen? Lahat ng gustong gawing number 1 na priority ang mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Amen? Walang masama doon. Amen? Pero ang tanong, pagdating ng number 2 na priority mo, nasaan ang mahal na Panginoon? Amen? Pagdating ng number 3 na priority mo, nasaan ang mahal na Panginoon? Baka naiiwan siya sa number 1. Amen? Maraming Kristiyano ang ganon. Mahal na Panginoon, ikaw ang aking number 1 na prioridad ng aking buhay. Pangalawa is pag-aaral. Pagdating sa school, wala nang mahal na Panginoon. Amen? Bakit? Naiwan. Pagdating ng linggo lang yan. Amen? Kaya pagdating ng linggo, banal na banal. Pagdating ng weekdays, banul na banul. Amen? Bakit? Naiiwan ang mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi makikipag-compete ang mahal na Panginoon sa anumang priority mayroon ka. Dahil siya Diyos. Tandaan niyo yan mga minamahal. Never yung pagpipilian ay trabaho ba o mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng ganun. Napakalayo na mahal na Panginoon dun sa trabaho. Amen? Napakalit naman ang tingin mo sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya never compare any priority that you have sa mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, in every priority, gustong makasama ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya, ang sabi niya, sige! Lahat ng plano mo sa iyong buhay, okay lang yan! Planuhin mo! Siguraduhin mo lang nakasama ako sa plano mo na yan. Amen? Gusto mo magtrabaho? Sige, walang problema. Pero dapat kasama mo, mahal na Panginoon. Huwag mo siyang iiwanan. Amen? Paano ko ang trabaho? Sabi niya, sige, kailangan pag ikaw ay magtrabaho ay talagang iwanan mo na yung hallelujah, praise the Lord mo. Pag pinagpili ka ng ganon, ay huwag na huwag mong tatanggapin ang trabaho na yan. Tandaan niyo mga minamahal, ang totoong pagpapala ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Amen. Kapag ikaw ay maraming pera, pero hindi mo nadaramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, hindi yan pagpapala. Amen? Totoo yan mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, kapag ikaw ay nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon at dumating ang yun ang totoong pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Anong ginawa ni David? Kindly, Unang Kronika, ang kabanatay 13, malapit na po tayo magtapos. Unang Kronika, kabanatay 13, talatay 1 hanggang 4. Amen. Amen. Ganito ang pagkasabi, at sumangguni si David sa mga pinunong kawal ng mga lilibuhin at mga dadaanin sa bawat tagapamatnugot. At sinabi ni David sa buong kapisanan ng Israel, kung inaakanan ninyong mabuti at kung sa Panginoon nating Diyos ay pasuguan natin sa bawat dako ang ating mga kapatid na nangaiwan sa buong lupain ng Israel, na makasama nila ang mga saserdote at mga Libita sa kanilang mga bayan na may mga nayon, upang sila'y mapapisan sa atin. At ating dalhin uli ang kaban ng ating Diyos sa atin. Amen. Sapagkat hindi natin hinanap ng mga kaarawan ni Saul
at ang buong kapulungan ay nagsabi ng kanilang gagawin gayon, sapagkat ang bagay ay matuwid sa harap ng mga mata ng buong. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan para sa mga magpalang Diyos. Si Haring David, siya po, mga minamahal, bago siya maging hari, siya po ipaslit at siya po, mga minamahal, ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang mahal na tatay. Amen? Amen? Sa kanyang mga kapatid, ang tawag na sa mga kapatid ay mga piling, mga sundalo. Amen? Sinahili mga minamahal. Talagang mga magigitin na mga sundalo. Simple lang na tao si David, mga minamahal. But, siya ay pinili ng Diyos maging hari. Amen? Amen? At alam po niyo, mga minamahal, pag pinili ka ng mahal na Panginoon, no one can stop that. Pag sinabi ng mahal na Panginoon, pagpapalain kita, pagpapalain ka, walang makakapigil niyan. Hintayin mo, darating ang pagpapala na yan. Panaman mo natin ang ating mahal na Panginoon. Ang unang ginawa nung siya po'y maging hari, unang ginawa ni Haring David ay hindi siya nagpapiesta. Hindi niya pinagtatawagan kung nagpapatay ng kung ano-ano mga ginawa niyang mga kapiestahan. Ang unang ginawa ni Haring David nung siya ay magsimulang maghari, hinanap niya ang kaban ng mahal na Panginoon. Sabi naman sa 3, kindly sa verse 3. At sabi ng verse 3, mga minamahal, dahil nga matagal na nawala ang kaban nung sa panahon ni Haring Solomon, mga minamahal, ay talagang Saul, mga minamahal, ay talagang nandoon nakahiwa-hiwalay. Napunta sa mga Pilisteo, kaysa bahay ni Abinadab, mga minamahal. At yan, mga minamahal, dahil nga napariwara ang mga anak ng Diyos dahil sa katigasan ng kanilang ulo. So, ang sabi ni Haring David, ang una nating gawin ay ibalik natin kung saan nararapat ang mahal na Panginoon. Sabi niyan, and let us bring again the ark of our God to us. Amen. Amen. Kapag nawala ang banal na presensya ng mahal na Panginoon sa oras ito, para bang hindi mo nararamdaman, first move, make sure na babalik sa iyo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi mo gagawin yan, kapatid, maniwala ka, anumang effort ang gawin mo, you will never experience rest. Hindi ka makakatanggap ng kapangyarihan sa iyong buhay. Amen? So, ang sabi ng Biblia, let us hanapin natin, let it be back. Ibalik natin kung nasaan nararapat ang kaban ng mahal na Panginoon. Amen? So, sabi na, unang dapat ginagawa ng mga anak ng Diyos ay dapat ibinabalik ang banal na presensya ng Diyos. Kung nandiyan na sa iyo, so be it, okay yan, pinagpala ka. Pero kapag nawala, unti-unting hindi mo na maramdaman ang mahal na Panginoon, para bang nadodoble ng isip mo, nag-aaburito ka na, hindi ka makapanatag na sinasabi ng Biblia, mag-rest ka, hindi mo magawa. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung aburito ka, kung siya yung kinabukasan, kung aburito ka sa mga problema meron ka, ang sabi ng Biblia, ibalik mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Para mabuo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pakatandaan po ninyo, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, kindly, dito sa 2 Samuel, ang kabanatay 6, talatay 11 hanggang 12. Tingnan niyo, mga minamahal, kapag nasa iyo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, kindly, pakibasa mga kapatid, 2 Samuel chapter 6, verses 11 up to 12. Di masaklat ng ikalawang Samuel, ang kabanatay 6, ang talatay 11 at 12. At ang kaban ng Panginoon ay natira sa bahay ni Obed-Edom na gitayo na 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon si Obed-Edom at ang kanyang buong sangbahayan. At nasaysay sa haring kay David na sinasabi, pinagpala ng Panginoon ang sangbahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng nauukol sa kanya dahil sa kaban ng Diyos. At yumaon si David at iniyahon ang kaban ng Diyos mula sa bahay ni Obed-Edom hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen? Noong dinadala nila, mga minamahal, mula kay sa bahay ni Abinadab. Amen? At yan po, mga minamahal, talagang natigil yan. Natigil dahil talagang yan po, mga minamahal, ay hinawakan ni Uza, anak ni Abinadab. Hindi siya karapat-dapat.
So, namatay. Natakot si David. Anong gagawin ko dyan? Gusto paano ko iuwi? Delikado pala. Amen. Pag ginawagan pa na yan, mamamatay ka. So, ang ginawa nila, idinaan nila sa bahay ni Obed-Edom. Amen. Ang sinasabi ng verse 12, sabi diyan, Kylie, and it was told the King David, saying, the Lord hath blessed the house of Obed-Edom, and all that pertaineth unto him, because of the ark of God. Ang sabi niya, pinagpala, mahal na hari, ang bahay ni Obed-Edom dahil sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Wala po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Napalitan ngayon yung pag-iisip ni David. Sabi niya, akala kong mapapatayin. Yung pala kapag kung nasaan ang banal na presensya ng Diyos, pinagpapala yung kung nasaan ang banal na presensya. So ang ginawa naman ni Hari David, mga minamahal, kinuha niya yung arka ng Diyos. The Ark of Covenant, dinala niya, mga minamahal, sa Jerusalem, mga minamahal. At doon, pinagpala ang bayan ng Israel. Amen. Amen. Hindi ka magsisisi kapag dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, kung nasaan ang banal na presensya ng Diyos, nandoon ang pagpapala. Amen? Kaya nga, sabi namin, Linggo, dumalo kayo para madama niyo ang banal na presensya ng Diyos at pagpalain kayo. Miyerkules, dumalo kayo para pagpalain kayo, manapin makadama kayo ang banal na presensya. Pag Biyernes, dalo kayo. Mga Bible studies. Manalangin, magpuri sa bahay mo umaga gabi. Bakit ginagawa mo yan? Para madama niyo ang banal na presensya at kayo ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Tandaan po ninyo, mga minamahal, kay David, walang ibang napakahalaga sa kanya kundi ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Totoo yun, mga minamahal. Amen? Isang araw, dahil sa nadala na nila, mga minamahal, ang banal na kaban ng ating mahal na Panginoon. At bilang pagpupuri, nung nasa kanila na, doon na yun naggawa ng mga pagdiriwang. Amen. Huwag kang magdiwang na wala pa sa iyo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Magdiwang ka kapag tinanggap mo na ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung natanggap na nila ito, mga minamahal, tandaan po niyo, mga minamahal, siyempre magdiriwang. Amen? Amen? Ating basahin, I think, second to the last verse, ikalawang Samuel, kindly. Ikalawang Samuel, ang kabanata 6, talata ay 14 hanggang 16. Italon sa 20 hanggang 21. Amen. Amen. Sa aklat ng ikalawang Samuel, ang kabanata 6, ang talata ay 14 hanggang 16. Beloved instrumentalist, please. 14 hanggang 16, talon sa 20 hanggang 21. Amen. At nagsayaw si David ng kaniyang buong lakas sa harap ng Panginoon, at si David ay nabibigkisan ng isang epod na lino, sa gayoy iniihaw ni David at ng buong sangbahayan ng Israel ang kaba ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak, at nagkagayon sa pagpapasok ng kaba ng Panginoon sa bayan ni David, na si Mikal na anak ni Saul ay tumitingin sa dungawan, at nakita na ang hari si David ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon, at kanyang niwalan ng kabuluhan siya sa kanyang puso. Amen. Sa 20, nang magkagay bumalik si David upang basbasan ang kanyang sangbahayan, at si Mikal na anak ni Saul ay lumabas na sinalubong si David at sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari sa Israel, na siya'y naghubad ngayon sa mga mata ng mga babaeng lingkod ng kaniyang mga lingkod, na gaya ng naghubad na nahiya-hiya ang isang walang kabuluhang tao. At sinabi ni David kay Mikal, yaoy sa harap ng Panginoon, na siyang pumili sa akin na higit sa inyong ama. That's right. At sa buong sangbahayan niya, upang ihalal ako ng prinsipe sa bayan ng Panginoon sa Israel. Kaya't ako'y tutugtog sa harap ng Panginoon. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord! Tandaan po ninyo, mga minamahal, kapag nadama mo na ang banal na presensya na mahal na Panginoon,
pupuri ka sa Diyos. Amen? Amen. Kanina mga minamahal, kapag tinanggap mo na mahal na Panginoon, naging Kristiyano ka na, nagpabautismo ka na sa tubig sa mahal na Panginoon, pagkatapos ng bautismo mo, nandyan, maya-maya, isang awitin, mo na kagad ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, whether you like it or not, mapupuri mo ang Diyos sa kagalakan. Amen? Amen? Si Haring David mga minamahal, nung pupuri siya sa mahal na Panginoon, alam niyo kung anong kanyang damit? Hindi lang basta-bastang damit. Ang sinasabi ng Biblia, damit pang hari. Suot niya ang kanyang, sabi niya, sa harap ng Panginoon ay si David nabibigisan ng ipon na lino. Ibig sabihin mga minamahal, yung pinaka-the best na damit ni David ang kanyang ginamit nung siya ay pupuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo, nung ako'y baguhan mga minamahal, may mga issues na sabi, bakit kailangan pupunta ka punit-punit ang damit mo? Bakit kailangan na yung damit mo hindi yung maghara? Wala kang pambili. Amen? Alam niyo sinabi ng ating beloved assistant pastor, ang sabi niya, kung yung damit mo na yan na punit-punit, yan ang pinaka-the best na damit mo, suotin mo yan pag ikaw ay pupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Amen! Hindi nakikita sa ganda ng damit yan, kundi sa puso na nagpupuri sa Diyos. Amen? Kasi hindi ito pagandahan, hindi ito fashion show, hindi ito kung ano-anong paganda na kung sino mag-arang damit ay talagang siya magaling magpuri. Hindi ganon. Amen? Kung ang damit na meron ka ngayon ay ang pinakamaganda mong damit, suotin mo yan. Maging punit-punit man yan, dahil yan ay katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Everybody shout, praise the Lord! Alam po niyo mga minamahal, ang pangalawang araw dito, kung kayo ay pupuri sa mahal na Panginoon, pinagpala ka ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, pagtawanan ka man ng maraming tao, hindi mo papansinin. Amen? Si Haring David, bagaman si Hari, nakita siya ni Mikal. Amen? At siya po mga minamahal nakita, ano ba yan, hari? Dapat ang hari, prim ang proper kapag kumilos. Bawat kilos bilang. Ang bawat kampas ng kamay, hindi po pwedeng kung saan-saan lang, hindi pwedeng gaganong-ganon, hindi pwede. Si Haring David, nung oras na siya pinagpala, talagang sumayaw ng todo sa kalsada pa. Amen! Pagdating sa kalsada, mga minamahal, maraming tao. Hinahangaan siya, pero nandun talagang tumuto ng sayaw, pagpupuri, kagaya ng pagpupuri ng mga anak ng Diyos kanina. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagpupuri, maski na pagod na pawis ay lundag pa rin ang lundag. Amen? Amen? Ang kapag nadadamang pa na presensya ng mahal na Panginoon, gumagano ka naman, mauhog ka, lumagkahalo yung luha, at saka yung sipon mo, nakakaya may camera. Amen! Sa totoo lang. Pero bakit umiiyak ka pa rin? Dahil hindi ka aware sa camera. Ang aware ka sa Diyos na nagpaparamdam sa iyo ng kanyang banal na presensya. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, kapag dama mo ang totoong banal na presensya ng Diyos, ikaw man alipustahin ng maraming tao, hindi mo papansinin yan. Amen? Amen? Sino yung mga taong hindi nakadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon? Yung mga conscious sa kanyang itsura. Amen? Itaas ang konting kamay. Amen? At yung kilos, talagang ayos na ayos. Amen? Sila yung napakahirap dumama ng banal na presensya ng Diyos. Pero kapag ang isang Kristiyano, hala! Pagtawanan ka! Kapag ikaw ay napupuri, hindi mo pinapansin yan, damang-dama mo ang banal na presensya ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Ito yan po niya mga minasabi ni Mikal nung dumating si Haring David sa kanyang bahay. Sabi niya, ano ba naman ginawa mo, Haring David? Even hari ka, doon ka sa gitna, nagsasayaw ka doon, pagtatawanan ka ng maraming tao! Ano sinabi ni Haring David na pinagpala ng malapay nun? Ang aking pinuri doon at sinayawan ay ang Diyos na naglagak sa akin upang maging hari. Amen! Amen! Kung nagpupuri ka dito, pagtawanan ka man ng maraming tao,
Amen? Alam po niyo mga minamahal, doon sa opisina, nakikita nila yung video, ipinopost kasi ninyo sa Facebook. Nakikita nila mga minamahal, may dumadaan-daan, nuglulundag-lundag ako. Sometimes sinasabihan ako ng mga isa, bakit kayo naglulundag-lundag ng ganun, sir? Pwede naman dumuhod lang. Amen? Sinong nag-post noon? Amen? Ang sabi ko, kapag lumulundag kami doon, yun ang tamang pagpupuri sa Diyos. Amen? Pagtawanan ka man ng maraming tao, ang mahalaga, Diyos mo ang iyong napaluluguran. Panabahan po natin ang ating malapay noon. Ibig sabihin, mga minamahal, kung sa kanila, hindi normal ang ginagawa ng mga tao sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, so be it! Walang problema doon! Ang importante, nadarama mo ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tandaan po ninyo mga minamahal, ang banal na presensya ng Diyos ang siyang tanging tanda para masabing ikaw ay totoong pinagpala. Amen? Kung mayaman ang tao at hindi naglilingkod sa Diyos, hindi mo masasabing pinagpala yan. Na, di ba, kapag may kausap tayo, meron tayong kausap, may sasakyan, pero hindi Kristiyano, sinasabi ng ilan, ay pinagpala ka. Hindi pinagpala yun, pinagpiko yun. Amen? Ang totoong pinagpala, ibig sabihin mga minamahal, yung damang-dama mo ang banal na presensya ng Diyos. At pagkatapos yan mga minamahal, dahil ang Diyos ipinangako niya na pagpapalain ka, darating ang pagpapala, kotse. Dati-rati bisikleta, wala ka. Amen! Bahay! Dati-rati kubo, umuulan, tapos sa loob. Ngayon may bahay ka. Amen! Dahil sa pagpupuri mo, dati-dati, wala kang trabaho, lumalapit ang trabaho sa iyo. Pinagpala ka, ang karamdaman mo, walang kagalingan, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Yun ang totoong pagpapala. Palagpagan po natin ang mga kalas natin mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata mga minamahal, kindly, aklat ng Mateo, ang kabanata 13, talatay 44 hanggang 46. Amen. Beloved instrumentalists and beloved singers, please. Ito po ang sinasabi, tulad ang karihan ng langit na natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanya'y kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay umaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili iyon. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Ang banal na presensya ng Diyos ay pinakamahalaga sa lahat ng kayamanan mayroon ang tao. Amen? Sabi nga ni Elvis Presley, nung siya sumikat dahil iniwanan niyang pagiging choir member. Amen? Nung siya sumikat ng todo, pero nawala sa kanya yung kanyang kapayapaan sa puso't isipan. Bumalik siya sa kanyang pastor. Pastor, ibigay ko sa iyo ang kayamanan, babayaran kita. Ibalik mo lang sa akin ang banal na presensya ng Diyos. Sabi ng kanyang pastor, hindi binibili ang banal na presensya ng Diyos. Ikaw man ang kilala. Ikaw man ang pinakamayaman. Hindi mo mabibili ang banal na presensya ng Diyos. Ito'y regalo ng Diyos. Iniririgalo ito sa mga taong karapat-dapat. As we sing the victor's crown, ang gawin niyo lang mga minamahal, just talk to our God. Kunin niyo, hingiin ang banal na presensya ng Diyos. That you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you.
at the mention of your greatness. In your name I will bow down. In your presence fear is silent. For you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Jesus, you are worth You are never interceding as the lost become the found. You can never be defeated. Ibigay ang papuri na narapat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Minamahal. Ang sabi ng talata, nasain mo na madama ang banal na presensya ng Diyos. Hindi nagkakait ang Diyos. Kung sa oras na ito, mga minamahal, para bang napakahirap mo damihin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Nagmumula sa iyong puso. Hingin mo. Tandaan niyo mga minamahal ang parating pangako ng Diyos. Sa lahat ng lumalapit sa Kanya, kailanman hindi niya itinataboy. Humingi ang gustong humingi. Kumatok ka at ikaw ay bubuksan. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hindi na padamot ang Diyos. Siya'y sagana kung magbigay ng pagpapal. Kay lima na kapatid, yung last verse. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not. Ikaw ang dahilan yan! Tayo ang dahilan yan! Tayo ang pinagpala ng Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
po natin tumalangin sa Diyos. When you feel the Holy Presence, you will have rest. Alam niyo, gaano man kabigat ang problema, kapag nadarama mo ang banal na presensya ng Diyos, nawawala ito. Ang dahil mong nararamdaman ay kagalakan na sinutulot at binibigay ng mahal na Panginoon. From the bottom of our hearts, tayo po lahat ay dumalangin. Dakilang Diyos, aming banal, sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Alam kong walang bagay na nalilingid sa iyo. Sa aming mga kapatid, may mga nalulupaypay, nalulungkot, umiiyak, nasasaktan, natatakot sa iba't ibang uri ng pagsubok na meron sila sa kanilang buhay. Ayon sa iyong panalangin, hindi mo dinadalangin na mawala kami sa mga bagay na ito, kundi bigyan kami ng kalakasan upang aming mapagtagumpayan. Umaasa kami, mahal na Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, sa iyong pagpapatawad. Kabagan mo kami sa aming mga kakulangan. Ang tangi naming pag-asa, walang iba, ang iyong banal na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating mga panalangin personal. Kung tayo po mga minamahal may mga karamdaman, kaliwang kamay sa atin, parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais natin ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa orsa ito. Sa pantalangin ng aming ginagalang may mga lista, Waldo Estrada, Almeida, ang pumaminaman na mga magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, COVID-19, leukemia, kasaot in Jesus' name. Mga gawa ng kaaway ko kasaot in Jesus' name, kasaot in Jesus' name. Panalamig, kasaot in Jesus' name. Pagkababagis sa iglesia, kasaot. In the mighty name of Jesus, be healed, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo pala tayo tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Walang imposible sa Diyos. Amen. Amen. Sabi nga, ano mga klaseng imposibleng bagay na meron ka ngayon na akala mo walang kayang-kaya lutasin na mahal na Panginoon. Amen. Tayo po ilulundag 3 beses sabay-sabay sa gaw ng hallelujah, praise the Lord. Bago po yan, pumalakpak muna lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! 3 times, hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much to Jesus. Thank you so much to His God. Amen, amen. Praise the Lord. At tayo dyan po mga minamahal ang nagtatapos ang ating pagkakaan sa salita ng Diyos. Narito ang ating mga kapatid. Ating munang patanggapin ang ating pong mga beloved visitors. Holy Supper muna. O sige, Holy Supper muna. Ating pong beloved elder. Amen. Praise the Lord, Brother Noel. Amen. Purihin natin mga pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. God bless you, beloved Brother Jobs, my beloved co-elder. At habang ipinamamahagi, mga minamahal ko ang katas ng ubas at ang tinapay, mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating isasagawang banal na hapunan.
Patuloy tayong makipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tiyakin po natin mga minamahal ko na karapat-dapat tayong makisalo. Hallelujah sa sagradong bagay na ito mga minamahal ko. Patuloy po natin awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang puso ko kasalanan nagawa laban sa'yo. Sumasamo mudulog sa harap ng banal mong trono. Karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nagkakan ko, o aking Jesus. Nagawad mo ako, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. tulungan mo Ako puso sa sa kasalanan at tulungan mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, para po sa kabatiran ng lahat, especially nung ating po mga minamahal na mga baguhan, at sa tuwing sumasapit ang unang araw ng linggo, sa bagong buwan, mga minamahal ko, ating pong idinadaos ang banal na hapunan upang alalahanin ang dakilang sakripisyo na ating pinakamamahal na Panginoon, na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sa pamamagitan ng pag-aalay mismo ng kanyang buhay, mga minamahal ko, itinubos tayo sa pagkakasala. Mga minamahal, hallelujah. Kaya't marapat lamang mga minamahal ko, nagsabi ka ng banal na kasulatan, saliksikin ninyo ang inyong sarili. Tiyakin ninyo na karapat-dapat kayong sumalo sa sagradong bagay na ito. Sapagkat maliban, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po'y karapat-dapat. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, magkakasala sa laman at sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
Pangako na ating pinakamamala, Panginoon, hallelujah, na kapag ating kinain, mga minamahal tinapay na ito, sabi ng ating dakilang Diyos, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain ng tinapay na yaon na hindi na magugutom pang muli. At ako rin, hallelujah, ang may hawak ng bukal na tubig na sino mang uminom ay hindi na mauuhaw pang muli. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa mga welcome po natin mga bisita kanina, kung kayo po ay hindi pa decided, hindi pa handa na magpabautismo sa tubig sa banal na pangalan natin pinakamamala Panginoon, ay hindi pa po kayo pwedeng sumalo sa sagradong bagay na ito, sa pagtitake ng Holy Supper. Pero kung kayo po ay nangangako na pagkatapos po ng banal na gawain, kayo po ay magpapabautismo sa banal na pangalan natin po pinakamamala Panginoon, by then, pwede po kayong sumalo. Dapat ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga babasahing talata, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 11, ang talata ay 28, mga minamahal ko, at itaas po natin ang basa sa 26 hanggang 27 hanggang 29. Ang sabi po rito, datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sa 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa 29, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Hallelujah. Ang kabanalan at ang kasamaan, mga minamahal ko, ang pagkakasala, they don't mix, mga minamahal ko. Kaya nga po, mga minamahal ko, maging aware po tayo rito. Kung meron tayo mga galit sa ating po mga puso, iwaksi po natin yan. Amen? At sama-sama po tayong dumalangin, mga minamahal ko. Hallelujah. Humingi ng habag, kapatawaran sa ating pinagkabama ng Panginoon. Para tayo po, mga minamahal ko, maging karapat-dapat. Hallelujah. Sa ating po pagtitake ng ating Holy Supper, mga minamahal ko. Hallelujah. Nakilag Diyos sa pagbanal, makapaghirihan sa lahat. Sa pangalan ng pinagkabama ng Panginoon. Talasas mo, mahal na Panginoon, kabituran na ang mga pusong ito. Ano mang galit ang meron kami, mahal na Panginoon, mga hinanakit. Hallelujah, sabing kapwa Kristiyano. Ano naman yan, hallelujah. Nagigihad lang, hallelujah. Mag-aming damhin ang iyong napakatamis at balon na presensya. Gawin namin ang nararapat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi pagsalong ito, mahal na Panginoon, nalalaman mo't nababatid mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po'y humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala. Gawin mo kaming karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan ito. Sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa ng aming minamahal Evangelista Weldis Tadalbeda. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Atin na pong hallelujah, ihanda, mga minamahal ko, kunin po natin ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi ng ganun ding kabanata ng unang Korinto, kabanatang 11, ang talatay 23, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Kanin po natin ang tinapay. Hallelujah. Purihin natin po pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Dito sa talatang 25. At gayon din naman, hinawakan ng saro. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo.
Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Drink this cup in remembrance of me. Hallelujah. Inumin po natin ang katas ng ubas na sumisibulos sa banal na dugo na ating pinagkamamalapag. Purihin natin ang pinapamamala, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos na tayo pong muli mga minamahal ko, hallelujah, nakapag sa gawa ng atin pong banal na hapunan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, atin na pong tinatawagan, ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes, para sa ating mga mahalagang announcement at pagpapatanggap sa ating pong mga minamahal na mga bisita na atin pong na-welcome kanina. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, God bless po. Beloved elder. Praise the Lord. Opo. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Bago po tayo, mga minamahal, dumako sa announcement, atin po munang patanggapin yung ating pong mga pinagpalang mga bisita. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Atin po silang i-assist. Amen.
Kayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal po ng mga bisita. Amen? Ang inyong pagparito, yan po ay hindi aksidente lamang, mga minamahal, kundi yan po ay talagang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kayo po ay pinili, mga minamahal, na pinahintulutan, may pahintulot ang ating dakilang Diyos upang kayo makalapit sa Kanya, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? May 4 na reglamento po, mga minamahal, upang tayo po ay makaakyat sa langit, mga minamahal. Ibig sabihin, susi upang tayo po ay makaakyat sa langit, mga minamahal. Amen? Una ay ang pananampalataya, mga minamahal. Sumampalataya ka. 4 po yan, mga minamahal. Yung una, pananampalataya. Sumampalataya po kayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus, mga minamahal. Amen. Ibinigay yung kanyang buhay upang ikaw at ako ay maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen. Ikalawa ay ang pagsisisi, mga minamahal. Amen. Magsisi po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga kasalanan, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo po, mga minamahal, ay hindi po natin pwedeng sabihin na tayo po ay walang kasalanan, sapagkat sinasabi ng aklat ng Roma, Kabanata 3, talatay 10, talong sa 23, mga minamahal, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sa 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay nagkasala, mga minamahal. Amen. At tayo po ay talagang mag-confess sa ating dakilang Diyos. At ang pangatlo, mga minamahal, yan po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Kung ikay sumasampalataya sa ating dakilang Diyos, ikaw ay magpapabautismo. Sinabi po nga ng aklat po ng Marcos, Kabanata 16, mga minamahal, talata po ay 16, ito pong sinasabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Mahalaga po, mga minamahal, ang tayo po ay mabautismuhan. Amen. Sapagkat sinasabi ng aklat ng Gawa, Kabanata 2, talatay 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, mahalaga po, mga minamahal, upang mapatawad po yung ating mga kasalanan, mga minamahal, sapagkat walang nakakaakyat ng langit na marumi, mga minamahal, na may kasalanan. Kailangang malinis po siya, mga minamahal. Amen. At yan po ay makakamtan kapag tayo po ay magsisi at magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Unang-una, yung buhay na walang hanggan. Amen. At ang ikalawa, mga minamahal, amen, yung kapangyarihan. Mga minamahal, may kapangyarihan po tayo, mga minamahal, kaya't lahat ng mga ating mga karamdaman, kung ikay puspos ng karamdaman, ng kalungkutan sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, sapagkat nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos, amen, kayang-kaya po nating palayasin yan sa pangalan ng ating pinakamamalaking Jesus. At ang ikaapat, bautismo ng Espiritu Santo. Ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa ng ikaapat na yan, mga minamahal. Amen. Titignan na ating dakilang Diyos, mga minamahal, nasa atin, mga minamahal, kung tayo po ay talagang maglilingkod ng tapat, mga minamahal, hindi lang ngayon, mga minamahal, amen, sapagkat kapag ikay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, hindi yun po ang katapusan, yun lamang po ay simula, mga minamahal, amen, simula ng iyong paglilingkod sa ating pinakamamalaking Jesus, na kapag ikaw ay nabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, from Wednesday, Friday, Sunday, mga minamahal, ikaw ay dadalo, iyong ipagtatrabaho ang iyong kaligtasan na may takot at panginig. Amen? At bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, kayo po ay sumunod sa panalangin. Amen? Na aking babanggitin. Itaas po natin yung ating dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, marami pong salamat. Mahal na Panginoong Jesus, sa iyong dakilang pag-ibig at sa iyong mga banal na salita,
na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, ako'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako ay bata, magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesus, bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin mo po ako ng iyong banal na dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kami na po ang mananalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Wel Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat o malapeng sa mga kaluluwa. Hallelujah, iyong inilapit mismo sa iyong banal na harapan, malapeng Jesus. Hallelujah, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, iligtas mo po sila sa ng kanilang mga mahal sa buhay, gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan, o malapeng Jesus. Panghawakan mo po sila, o malapeng Jesus. Hallelujah. Hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis makapangyarap pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Magpabautismo po kayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga sa lahat. Amen. May mga roba po tayo, mayroon po kayong isusuot, mga minamahal, hindi po mababasa ang inyong kasuotan. Amen. Pwede kayong magpalit, mga minamahal. Amen. Pwede na po tayong mabalik sa ating kinaupuan. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas muli sa ating pinakamamalapeng Jesus, mga minamahal. Tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po'y patuloy dinaragdagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamamalapeng Jesus po lamang, at atin din pong ibinibigay ang dubling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Wel Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, at isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo dumako sa regular announcement, atin po munang tayo po'y kukuha, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo kukuha ng special offering, kundi tayo po ay kukuha ng monthly blood offering. Amen. Praise the Lord. Bakit po tayo kumukuha, mga minamahal, ng monthly blood offering? Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, na aklat ng Hope, mga minamahal. Amen. Talata po ay 1, Kabanata ay 1, talata ay 5, at nangyari nang makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsugo at pinapagbanal sila, at bumangong maaga si kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat, sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na palagi. Tayo po, mga minamahal, kung si Job lagi pong ginagawa, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, every first week, mga minamahal, of the month, mga minamahal, atin pong isinasagwa ang monthly blood offering, mga minamahal, sapagkat ayon sa ating binasa, mga minamahal, ay yung ating mga minamahal sa buhay, ating mga loved ones, mga minamahal, amen, na marahil ang ating mga anak ay nangagkasala, ito pong ating binibigay, ito po ay yung handog na susunugin para po sa ating mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. At si Job, mga minamahal, amen, lagi po, tayo po minsan sa isang buwan, mga minamahal, amen. At magkano po ang ating ibibigay, mga minamahal, para po sa monthly blood offering sa mga magulang, mga minamahal, ay 50 pesos. Amen. Isa lang po yun, mga minamahal. Sa mag-asawa, mga minamahal, 100 pesos, mga minamahal. At sa ating pong mga anak, mga minamahal, ay 25 pesos, mga minamahal. Amen. Maliit na po yan, mga minamahal, sapagkat sa dako po ng main church sa Manila, mga minamahal, ang isa
Ang ina ng tahanan ay 100, mga minamahal. Ang ama ng tahanan ay 100, kaya 200 sa mag-asawa, mga minamahal. At tig 50 pesos ang kanilang mga anak. Sa atin po, mga minamahal, amen, ay binabaan na lamang po, maliit na po yung ating kinukuha. Amen. Yan pong una, mga minamahal. At ang monthly blood offering din po ay ginagamit, mga minamahal, amen, ng ating mga beloved pastoral worker, mga minamahal, sapagkat ang ating mga beloved pastoral worker, ang manggagawa ng ating dakilang Diyos, wala na po silang trabaho, mga minamahal, wala na po silang pinagkakakitaan, amen. Ang kanilang buhay, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw ay ipinagkakatiwala. Sila na po ay umaasa sa ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Yung ating ibibigay, mga minamahal, yan po ay kanilang ginagamit, mga minamahal, amen, para sa kanilang pangangailangan, maging sa pangangailangan din po ng ating mga ating pastoral house. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Atin na pong ihanda, mga minamahal, ating ipagkakaloob para po sa ating monthly blood offering, at ito po ipapanalangin ng ating beloved elder, Brother Romy Benitez, upang ito po ay barbasan at pagpalain ng ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. God bless po, beloved Elder Alvin Reyes. Tayo pong natin magkaisa at ating ipanalangin ang ating monthly blood offering. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na narito kami nagkakaisa sa isang espiritu, sa isang layunin, Panginoon, na kami ay magkaloob sa monthly blood offering, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Mas basan at pagpalain ang aming ipagkakaloob, ang aming mga handog, Panginoon, at patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak, Panginoon, na nagbigay sa monthly blood offering na ito, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Atin po munang i-update yung ating special offering. Ito po ay pambili ng generator, mga minamahal. Amen. From October 23 to November 27, nakalikom po tayo ng 15,781 pesos. At patuloy po ito nagdagdagan, mga minamahal. Amen. November 29, nakalikom po tayo ng 763 pesos. December 2, 212 pesos. December 4, Friday, 710 pesos, at may nag-pledge mga minamahal. Amen. Ang pinagpala, mga minamahal. Amen. 7,500 mga minamahal. Ang total po ay 24,966 pesos mga minamahal. Amen. Pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At tayo na po ay may tuloy-tuloy na po sa ating pong regular announcement mga minamahal. Amen. 3 times a week po ang
gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, sa tuwing araw ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 hanggang 4:00 ng hapon, mga minamahal. At patuloy pa rin po ang Bible study, mga minamahal, sa lugar ng Tibag, sa lugar sa Binitis Residence, mga minamahal, sa bahay mismo ng ating beloved elder Brother Romeo Binitis, mga minamahal. Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal, suportahan po natin ang gawain ng ating dakilang Diyos. Magsisimula po ng 2:00 hanggang 4:00 o 5:00 ng hapon, mga minamahal. Amen. At 5 piso, mga minamahal, amen, 10 piso, atin pong idaan sa information para po yan sa radio program and TV program, amen, praise the Lord. At meron pong lay hands after ng closing prayer, mga minamahal, amen. At kung meron po tayong katanungan, mga minamahal, amen, at kung meron po tayong katanungan, ay wala po dito ang ating beloved ordained preacher, sapagkat, mga minamahal, amen, meron pong sa hindi po inaasahang pagkakataon, mga minamahal, ay talagang ang ating beloved ordained preacher ay napaluwas po, amen, ng talagang wala sa oras, sapagkat talagang napakahalaga, mga minamahal, amen, sapagkat, mga minamahal, ang ating beloved Nanay Lureng ng ating beloved ordained preacher, kapatid mismo ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, amen, ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Peng Jesus, amen. Kaya po sila po ay wala po dito, amen. Kung meron po tayong katanungan, mga minamahal, hintayin po natin ang ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy. At sa mga sister, pwede po tayong lumapit sa ating beloved Ate Vines Year, mga minamahal, amen. Handa po nila kayong paglingkuran, amen. Huwag po kayong matakot, huwag po kayong kabahan, huwag po kayong mag-alinlangan, huwag po kayong mahiya, mga minamahal, amen. Handang-handa po nila kayong paglingkuran, amen. At mga minamahal, may mga solicitation letters po tayo na ipamibigay for our Christmas Thanksgiving, mga minamahal, amen. Huwag po tayong mabibigla, mga minamahal, kung may iabot po sa ating mga sobre, amen, para po yan sa ating Christmas Thanksgiving, amen, sa December 27, 2020, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, amen. Subalit, mayroong deadline, mga minamahal, yung ating solicitation letter, mga minamahal, amen. Ang deadline po yan, kailangan ay bago po mag-December 20, ay kailangan maibigay na po sa mga in charge po sa halagang ito, mga minamahal, amen. Atin na pong ibigay, sapagkat gagamitin po yan, mga minamahal, amen, para po sa decoration, mga minamahal, at maging sa atin pong mga pangailangan, amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Inuulit ko po, mga minamahal, amen, ang ating Christmas Thanksgiving ay December 27, mga minamahal. At yung deadline ng ating solicitation letter, mga minamahal, ay December 20. Amen. Mahaba-haba pa po yung ibinigay, talagang palugit, mga minamahal. Amen. Sabi nga ng Bible, mga minamahal, it is blessed to give than to receive. Amen. Mas pinagpapala ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap, mga minamahal. Amen. At may lehan po tayo, mga minamahal, after ng closing prayer. Sa ating kinaupuan, tayo na po ay manalangin, magsisi, upang kapag tayo po ay pumunta sa harapan, ay agad-agad po na ipagkaloob ng ating dakilang Diyos yung ating mga kahilingan at panalangin. Amen. At mga minamahal, amen, bilin mismo ng ating beloved parents in the Lord, ng ating man of God, propeta ng Diyos, mga minamahal, amen. Wag umabsent kung ikaw ay nagnanasa ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sinasabi ng man of God mismo, kapag linggo ka lang dumadalo, walang kaligtasan, mga minamahal. Amen. Walang kaligtasan. Man of God mismo ang nagsabi, hindi po ako. Ako lamang po ay ginagamit, mga minamahal, amen, upang iparating ang mensahe ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Inuulit po ng inyong abang lingkod, mga minamahal, wag umabsent, mga minamahal. Amen. Yung ating napag-aralan, mga minamahal,
kung lagi mong nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Pagpapalain ka ng ating pinakamamalaping Diyos. Yan ang sikreto ng blessing, mga minamahal, ng pagpapala ng mga Kristiyano, mga minamahal. Sikreto ng mga Kristiyano ang laging maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalaping Diyos. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord, tayo na po mga minamahal ay sama-samang tumayo at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin. Amen? At narito po mga minamahal, ang ating beloved brother Joshua Villarus upang tayo ko'y pangunahan sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah. Mapagpala na yung Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa pagpala pinagkala mo sa amin. Malapit sa araw ito ay maghapong ka naming napapurihan na wala dinasamba at napasalamatan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat. Malapit sa patuloy na kalakasan, kalusungan buhay na pinagkakatiwala mo sa amin hanggang sa oras na ito. At maraming salamat malapit sa paglangis mo sa bawat yugto ng iyong banal na gawain naming sinagawa mula sa MC, sa pagawitan sa mga joyful and solemn songs, mga congregational songs, sa mga patotoo na inihayag ng iyong mga anak nagsibing karagdagan at kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo at sa paggabay mo sa pagawitan ng mga beloved choir mula sa kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, Jesus Christ Generation Choir, na ikaw patuloy na gumagabay at nagpapadama sa amin ng inabagkatamis at banal na presensya. At ganoon din, maraming salamat sa patuloy na pagpapaunaw sa amin at pagpaliwanag ng susi ng pagpalayang pagbibigay. Maraming salamat. Malapit maging sa patuloy na pagkikipagkaisa ng iyong mga anak sa pagkakalo, malapit na hallelujah ng kanilang monthly blood offering. At ganoon din, maraming salamat. Aming pinakamamalapit ng Jesus muli sa iyong banal salita na aming napag-aralan sa hapon ito. Dalangin namin na anuman ang aming napag-aralan ay itanim mo ito sa aming puso at isipan. Amin itong may panguhay habang kami naghihintay sa muling pagbalik. At dalangin namin na kung paano kami pinarating ng malawalhati at ligtas sa lugar ito, ganoon sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Ingatan mo kami, balutin, dakila, pag-ibig at kapangyarihan, iliyo sa mga skrasya, aksidente sa kapamakan, at muli kaming dalhin sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo upang patuloy ka namin mapapurihan, masamba at malulhahan sa Spirit katotohanan sa dalan ng Beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord.